may malaking pagbabago po sa ating reservation fee. Naiintindihan ko na kung bakit unti-unting nagtataas na po ng reservation fee ang SMDC sa Bay Area. Sobrang excited ako na, alam niyo yun, pag dumating po yung time na turnover ng sale, yung Ice Tower, no? Syempre, hindi ko na ma-update yun dahil syempre, turnover na sila, no? Parang ang ma-updates ko naman sa inyo yung mga nagaganap mismo sa Bay Area. Yung mga nangyayari sa Bay Area. Ay, naku. Whew! Super duper excited talaga ako, kabayan ka-updates. Kung alam nyo lang. Okay, isa pong magandang araw ng linggo. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist. Justin Archeda, at ito ang talaga nga namang inaabangan nyo every Sunday ng 11 p.m. Ito po ang SMDC Podcast. Okay, kamusta po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na nakikinig ngayon. Kung kayo po ay nagluluto ng pagkain para sa inyong pamilya, kayo po ay nasa trabaho, nagmamaneho, nag-relax sa bahay habang nagkakape. Naku ha, magandang araw po. Kung kayo man ay nakikinig sa ating Spotify, YouTube Music, YouTube channel, SMDC Kabayan Investment Facebook page, nako, maraming salamat po. Oo, today is March 3. Naku, ang bilis ng panahon, ang bilis ng buwan, March 3 na ha. Pangatlong buwan na po tayo ng 2024. Kamusta ang mga kabayan ka-updates natin na may mga New Year's resolution? Naku, nasa kauna-unahang quarter na po tayo or unang 3 buwan. Ano na nga ba mga nangyari? Yung mga gustong magpapayat. Yung mga gustong mag-diet. Yung mga gustong magbago ng ugali. Oo, naku, kamusta? Baka wala pang nangyayari, ha? O baka may mali na po sa ginagawa natin kaya wala nangyayari, ha? Ako, ano ba New Year's resolution ko? Sa pagkakaalala ko kasi medyo ang naging gusto kong baguhin sa taong ito ay yung maging mapagpasensya, yung maging kalmado, at ang number one priority ko nga po talaga ay ang magkaroon ng healthy lifestyle. Oo. So, as usual, kung ano ang pinaka-priority nga po natin, doon pa tayo nag-fail. Doon pa talaga tayo bumabag sa kabayan cup dito. Pero naging ako ha. Alam ni Mengay yan, alam ni Min yan na aming secretary sa SMDC. No? Si Min po yung sa kanya po dumadaan ang mga dokumento ninyo, mga clients ko, no, sa kanyang mga kamay dumadaan ang mga dokumento kapag kami po ay nag-aayos ng mga sales ayan sa SMDC, no. So kung dati medyo nagkakaroon kami ng gerahan, ngayon iba na. Kapag may mga natatanggap akong hindi magandang balita sa takbo ng dokumento, okay lang yan. So what are we going to do? Wow, English. What are we going to do? Oh yeah.
Oo, naku kabayan ka-updates, alam nyo, isa sa mga natutunan ko talaga, medyo mas humahaba daw kasi ang buhay kapag ikaw daw ay kalmado. Pero sa hirap ng talaga, sa hirap po ng aming hindi naman hirap no, parang siguro sa trabaho talaga namin, hindi talaga maiiwasan ang stress, ang puyat. Minsan may mga pagkakataon na na ina-anxiety kami, no? Kasi talaga, imagine eto po yung magiging totoo lang po sa inyo, no? Syempre, Diyos ko, sa industry po kami ng sales. At ang sales po ang nagsisilbi po naming oxygen, no, para ma-maintain po namin yung ganitong trabaho, yung aming titulo, yung aming upuan na pinagkatiwala po sa amin ng kumpanya, no? Kaya po namin na-maintain etong titulong ito because may mga kliyente pong nagtitiwala po sa atin. Oo. So, syempre, habang tumatakbo ng buwan, 'di ba? Parang may mga tao ka nakakausap, nakikilala, pinagkatiwalaan ka, ah kumuha ng property sa iyo, no? Syempre, habang lumalaki po ang aming koneksyon, ang aking circle, ayan, at may mga bagong taong pumapasok sa buhay natin. Wow. Hindi ko may parang no, parang ang parang ang cheesy, may mga taong pumapasok sa ating buhay. Oo, hindi, pero yun nga kabayan ka-updates, parang habang tayo po ay may mga bagong nakikilala, 'di ba? May mga tao tayong nasa likuran natin na hindi natin pwedeng kalimutan. Oh, so etong mga 'to, siyempre may mga clients ako dito na parang may problema sa ganito, may problema sa ganyan, no? And yun po yung aming nagiging trabaho, hindi lang sa bandang perspektibo ng pagko-close ng sale, tulong sa inyo ng pagkuha ng property, hindi lang po yun eh. May mga pagkakataon din na binabalikan namin kayo because may mga nai-commit, may mga naipangako, at hindi pwedeng matapos doon sa simpleng pagkakapirmahan ng mga reservation agreement. No? So, sobrang kaya may mga teams talaga na talagang minsan hindi ko maiwasan talaga na oo, may mga nakakaaway tayo sa sa loob. Pero syempre, para din kasi 'yun sa ikabubuti rin ng ating mga clients. Oo. So, 'yun naman kabayan kapis. Pero ang natutunan ko nga talaga, medyo kailangan talaga matuto ng maging kalmado. Even mga clients ko mga kliyente ko na nakikinig ngayon, oo, hindi man siguro sa trabaho, no, kundi kahit sa mga pagkakataon na may mga pinagdadaanan tayo. Pag medyo tayo ay nagka-panic, tayo ay nagkakaroon ng hindi magandang response sa mga bagay-bagay, sa mga nangyayari, hindi ka nakapag-isip na matino eh. And to the point na parang feeling mo parang hinang-hina ka, 'di ba? O may mga ganung kasing moments din minsan. Kaya ako talaga pinapractice ko na maging kalmado na. O halimbawa, 'pag sinabi ni May na, "Sir, hindi pa po ito lumalabas. Baka next week pa po." Kalmado. "Sir, wala po tayong release today." Kalmado. "Sir, wala tayong sweldo today." Kalmado. Okey, maging kalmado lang po tayo kabayan ka-updates, 'no? Gusto ko lang hong sabihin sa inyo, whatever situation you are in right now. Wow, English! Whatever situation you are in right now. Teka, wait lang. Oo, si boss kausap ko, ayan. Boss, nagpa-podcast ako, boss. So, whatever situation you are in right now, maging kalmado po tayo at ipanalangin, isurrender sa taas ang lahat ng mga ang lahat ng mga worries in life. Lahat ng mga mga problema, lahat ng mga
kailangan magkaroon tayo ng magandang response, no? Hindi yung parang biglang nagagalit agad tayo, hindi yung biglang, 'di ba? Kasi may mga pagkakataon kapag tayo po ay galit, ano eh, may mga nasasabi tayo na hindi na natin pwedeng bawiin. Oo. So, kaya paborito ako ni Miss Min. Sa aming lahat, ako yung paborito ni Miss Min, pero ngayon ewan ko lang. Oo. Okay, now kabayan ka updates, Sam. Actually, kamustahan lang naman ito. Kamustahan lang tayo ngayon, kabayan ka updates. Oo, kasalukuyan po tayong asa Taiwan, pero hindi pa rin tayo nahuhuli sa mga updates na mga nangyayari ngayon diyan mismo sa SMDC sa Pilipinas, no? Ang dami-dami kong nalaman na hindi ko pwedeng sabihin muna sa inyo. Mm. Ang dami kong nalaman talaga. May mga magagandang balita at may mga hindi magandang balita. Oo. Ayan. Pero eto ha, panguna ko na po yung hindi magandang balita. Oo. Sobrang vocal ako. Vocal. Sobrang vocal ako, no. Sa mga kahit sa mga nakaraang podcast ko, may malaking pagbabago po sa ating reservation fee. Oo, may mga malaking pagbabago. Actually, unti-unti po nating nakakamdaman ito sa lahat po ng mga high-rise project po ng SMDC. Um, sa lahat po ng mga high-rise project ng SMDC, unti-unti na nga po naming nararamdaman ito, no? Pero dahil siyempre, bago naman i-cascade or ipakalat po ito sa aming mga vlogs, no, sa aming mga kliyente, siyempre kami unang nakakaalam, no? Last year ko pa, I think last June, babalikan ko lang po ulit, no? Last June 2023, sa aking mga vlogs and vlogs mismo, as hindi pa ako nagka-podcast at anong time na yun, nasabi ko na po ito one time na magkakaroon tayo ng malaking adjustments when it comes sa reservation fee. Okay? So, nung una, may mga nagkaaroon pa tayo ng mga 15,000 pesos na reservation fee. Pagkatapos, nagkaroon ng 25, naging 30, naging 35, I think itong December or November, at naging 35. At ito nga pong February, naging 40,000 pesos. And ito na nga po kabayan ka updates. Talagang tinuloy na nga talaga ng SMDC kung ano ang nabitawan nilang salita noong June 2023 po sa amin. Ayan. Nabubulol na naman po tayo. Kung ano po ang nabitawan sa amin last June 2023. Effective on April 2024. Para sa lahat po ng mga high-rise project ng SMDC, ang reservation fee na po para sa lahat ng mga high-rise project po ng SMDC, minimum na po is 50,000 pesos. Yes, 50,000 pesos. Effective on April 2024. No, di ba nasyak din ako? Actually, ganun po. Tahimik, anong nalaman ko or nabasa ko tong balitang to, ganyan din ako, natahimik din po ako. Dahil nga po, sunod-sunod po ang pagtaas ng presyo ng reservation fee. Masaya ako para sa lahat ng mga kliyente na kumuha ng mga property na nagsimula ng 15,000 pesos. Medyo nalulungkot po ako para sa mga kliyenteng kukuha ngayon kasi ang taas na. Though hindi naman kasi deductible pa rin naman po ito sa down payment. Pero kung oobserbahan, titignan po natin kung yung kahalagahan, yung importansya ng pagkuha mo before, ang laki.
ang laki po ng diferensya. Kung kayo po ay kumuha noong nakaraang taon, like mga January, February 2023, mga nasa 15,000 pesos lang po ang reservation fee. Ngayon, 50,000 pesos na nga po. Starting April 2024. Okay. Pero kabayan ka updates lilinawin ko lang po etong mga ito po ay minimum reservation fee. Meron tayong mga ibang project na ang reservation fee ay mga nasa 100,000 pesos. Okay? Ito po yung Sands Residences facing Manila Bay at ang Sail and Shore Tree na ang mga presyo po ng property ay 16 million pesos. Okay? Para lang po malinaw, 16 million pesos yung mga project na nabanggit ko, yan po ay nasa 100,000 pesos na po na reservation fee. Oo. So, yung Suns naman, ganun din naman, I mean, yung mga hindi po facing Manila Bay, mga nasa 50,000 pesos pa rin. Ngayon po, talagang 50K talaga yung Suns. Yan lang po yung kaisa-isang project ng SMDC na 50K. Pero, ngayon nga po, imagine all high-rise projects, Gold Reso, Gold Residences, Ice Tower, Sail, Shore 3, Shore 2, even yung mga old projects natin na mga Shore 1, yung mga Breeze, yung mga Coast, no? 50,000 pesos na po. Kaya ito po nga po kabayan ka-updates, ito nga parang nung nalaman ko nga po itong balitang to, talagang nasa punto na nga talaga tayo or nasa proseso na nga talaga tayo na ito na yung mga panahon na kung saan pahirap na nga po ng pahirap ang pagkuha ng property kasi kailangan mo mag-down ng malaking reservation fee. And in the next coming years, no, sa mga susunod pang mga taon, I am very sure lalagpas at lalagpas. Ay nako, believe me. Kasi kung may mga 100,000 na po tayong reservation fee ngayon, possible po na ang MOA ay aabot talaga ng mga 100,000 pesos na yung mga regular units na. Meron na nga short trade tsaka sale yung 16 million natin nasa 100 K na. Di ba? But then again, sabi ko nga, hindi naman siya parang deductible pa rin naman sa down payment. Kaya lang kabayan ka-updates, kung pag-aaralin, iisipin natin, 'di ba? Tayo po ay, for example, kung ikaw po ay isang OFW na nangangarap magkaroon ng property sa SMDC para gawing Airbnb. Imagine kung sumasweldo po kayo ng 100, siguro mga 80,000 pesos per month. Ayan. Or, hindi, pagpalagay mo mga 100 na, ayan, 100K per month. Parang kalahati agad ng sweldo mo ay mapupunta sa reservation fee. Pero kung may ipon ka, maganda. 'Di ba? Walang problema. Pero kung wala kang ipon, imagine kalahati agad natapyas sa inyong sweldo para bayaran lamang ang reservation fee. So kahit ako kabayan ka-update talaga, sobrang nagulat po ako dito. Ayan. Kasi parang inisip ko parang baka magpapabebe si SMDC. Kasi syempre parang alam mo yon, in all fairness kay SMDC, super generous niya sa mga promos natin. Pero pag may mga ganito mga bigating mga memo, talagang baka ano lang yan, baka alam niyo yun, baka hindi naman siguro. Pero talagang tinuloy-tuloy na nga talaga nila, no? But one thing for sure, may ibig sabihin po
ang paglaki ng mga presyuang ito, ng mga RF na ito. Kasi, again, ito po yung mga good news na hindi ko pwede sabihin dito sa ating podcast. No? Nako, hindi ko talaga pwede. Sorry. Kung gusto niyo malaman, i-DM niyo po ako. Oo, pero para malaman nyo, dapat, ang mga kailangan ko malaman muna is, wala pa kayo nakakausap sa SMDC. Okay, pangalawa, hindi kayo kapanalig. Oo. Wag kayo magme-message dito. Baka ay naku, hindi naman tayo. Magme-message, "Uy, Justine, ano yun? Baka naman." Tapos yung pala, SMDC pa. Uy, alam niyo po dapat yan ha, sa lahat ng mga kapanalig ko, sa lahat ng mga kapatid ko, huwag niyo nang aksayin yung oras ko, Diyos ko, Lord. Oo, kumbaga parang obligasyon natin mag-aral para sa ating mga kliyente. Huwag na kayo mag-PM sa akin. Hingi-hingi computation, wala namang reply. Ano kaya? Yun, wala man lang, thank you. Oo, yung mga mag-ghost-ghost naman. Ay, nako ha. Yung mga ghost-ghost na yan, bahala na talaga ang universe sa inyo, yung mga nang-ghost na yan. Anyways, oo, may mga nalaman kasi ako about sa Mall of Asia. No? Pero 'di ba yung monorail, ito po yung isa po sa mga kumpirmadong ginagawa ngayon ng Mall of Asia na isa publiko na nga po itong monorail na ito. No, na kung saan magkakaroon ng extension from Taft MRT hanggang doon po mismo sa Mall of Asia. Na kung saan makikinabang po ang mga residente, ang mga unit owners ng SM Mall of Asia complex. No? Pero meron ako nalaman talaga na kung saan magbabago talaga ang tingin. Mas lalo pang magbabago ang mukha ng MOA dahil po sa development na ito na hindi ko pwedeng sabihin talaga dahil baka tayo po ay matanggal. Pero abangan nyo po in the next, ito na lang siguro yung sasabihin ko sa inyo, by 2028, abangan nyo po ang Mall of Asia. Ang buong Bay Area ng Mall of Asia. By 2028, ayan, abangan nyo po yan. And, ingat-ingat lang kayo sa mga nagkakalatang mga vloggers na sa YouTube na may mga gito-gito mga plano, ganyan. Ako kasi yun din po, kaya din kami na-orient ng aming kumpanya tungkol sa Bay Area kasi marami talagang nag-look forward na yun na ba talaga yun? Parang, okay, may monorail. Meron pa bang mga bagong developments? Ganyan. Oo, so may mga ganun mga tanong na which is kami, may mga konting alam kami, pero medyo ayaw naming ma-technical, ayaw naming magbitaw dahil nag-iingat kami. Oo, nag-iingat po talaga kami. Ayaw namin magbitaw. Pero by 2028, yung mga kumuha ngayon ng property sa SMDC, sa Mall of Asia, sa Mall of Asia complex, nako, marami ang, ay nako. Yun ang talaga nasabi ko, ay nako, no? Yung mga project sa Bay Area, like Sands, di ba? Yung Sands, o yung sa mga Sail, Shore 3, Shore 2, Ice, nako. Kung alam nyo lang po, kabayan ka updates, alam nyo kung po pwede ko na talaga sabihin sa inyo, sobrang na-excite talaga ako, na parang gusto kong, yung dugo ko ngayon sa katawan, gusto kong isalin sa inyo para lang ma-feel niyo yung excitement talaga na ang dami. Ang dami talaga na mangyayari dyan mismo sa Mall of Asia. Oo. Sa Mall of Asia Complex, ayan. Puro Mall of Asia na Mall of Asia. Baka Mall of Asia yung malaking development. Oh, sa Mall of Asia Complex, ay nako, sa Bay Area. Bay Area pala, sorry. Sa Bay Area, ang dami. Oo. At hindi ko pwedeng pangalanan yan. Pero, yun nga po, kung babalik man tayo, dito ngayon, sa ating present time, no, naiintindihan ko na kung bakit unti-unting nagtataas na po ng reservation fee ang SMDC sa Bay Area. Kasi ito na yun. Planado po, kabayan ka updates. And sobrang excited ako na, alam niyo yun, pag dumating po yung time na turnover ng sale, yung Ice Tower, no? Syempre, hindi ko na ma-update yun dahil syempre,
turnover na sila, no? Parang ang ma-updates ko naman sa inyo yung mga nagaganap mismo sa Bay Area. Yung mga nangyayari sa Bay Area. Ay, naku. Woo! Super duper excited talaga ako, kabayan ka-updates. Kung alam nyo lang. Pero sorry po talaga. Hindi ko pwede sabihin, no? Pero I suggest, mas maganda, kung tatanungin nyo nga po ako kung ano nga ba ang magandang panahon para mag-reserve ng property, eto na yon, March 2024. Huwag nyo nang paabutin ng Semana Santa ng April kasi 50,000 pesos na nga po ang mga RF natin sa mga high-rise projects. Okay? Alright. I like. Oo. So, yun po kabayan ka-updates. Nako, sa lahat pa po pala ng mga hindi pa nakapanood, no, or nakapakinig ng ating podcast last time, pinag-usapan nga po natin yung mga mid-rise projects natin. Oo. Nako, mega shout out to Miss Pearl. Ayan. Miss Pearl, pasensya ka na nag-podcast po ako ngayon. Oo. So, pasensya na po kayo. Hindi ko kayo masagot agad. Mamaya, sasagot agad tayo, no? So, kung sa lahat po ng mga hindi pa nakapanood at nakapakinig sa ating podcast last week, na-delay ang ating upload dahil nga po tinatopak ang ating laptop. Meron tayong podcast dyan about 9 non-BAT projects ng SMDC. Kasi sabi ko nga po, from 3.198 million. Actually, sa podcast ko, medyo ang dami kong malilit lagi, no? 3.1 and 3.2. Pero 3.199 or 99 million below, yun pong non-BAT before. Pero ngayon nga po, kabayan ka-updates, na ipasa na nga po, na itaas na nga po ang non-BAT price natin from 3.199 to 3.6 million na. No? So, magandang opportunity po ito para sa mga clients natin, sa mga investors and unit owners at sa ating lahat, no, na kumuha ng property ng mga 3.6 million below dahil non-BAT na nga po or wala na kayong kailangang babayarang 12%. Okay? So, ano nga ba yung mga projects na yun? Ako, balikan niyo po, kung nasa YouTube channel po kayo, nakapakinig, nanonood, or YouTube music, pakinggan niyo po or i-check niyo po yung link diyan mismo sa baba, no? Kung sa Spotify naman, susubukan ko pong i-check or ibigay yung link sa Spotify. Ayan. Nga pala, kabayan ka-updates, gusto ko nga palang batiin ng happy birthday si Miss Rosario Neri. Ayan, ang aking kliyente po na kumuha ng Glade Residences and South 2. No, happy birthday, Miss Rose, and more birthdays to come. Oo, more birthdays, more blessings, more love life, more success in life. Ayan, kung ano na mga pinaka-best na, no? And good health din syempre, no? Aanin mo ang mga bagay na magpapasaya sa iyo, ang yaman mo, ang pag-ibig mo kung hindi ka malusog, di ba? Oo. Gaya ng alam ng nakakalungkot si Miss Kirk Aquino. 'Di ba? So, nakakalungkot lang na kahit na ang dami mong pera, kaya importante talaga. Ako naniniwala talaga sa kasabihang health is wealth. Ayan. So, hindi po importante ang kayamanan kundi ang kalusugan pa rin natin dahil mas maraming magagawa tayo kung tayo ay healthy, no? At mas malaking yaman ng ating may papasok sa ating bahay. Diba? Oh, so yun lang po, Miss Rose. Happy birthday sa iyo, Miss Rose. At saka kabayan ka-updates, abangan niyo po. Eto mag-ano na ako sa inyo. Meron akong pinapa-Airbnb na unit diyan po mismo sa Fame Residences. Ayan, matatapos na siya. Yay! Matatapos na po ang ating Airbnb unit diyan po mismo sa Fame Residences. Super excited akong maibahagi sa inyo po ito. And sa lahat po ng mga clients na magbubook o baka naman, ayan, baka naman gusto nyo mag-relax, gusto nyo ma-enjoy, ma-feel
no? Yung Airbnb, nako ha, mag-ano kayo, mag-book po kayo sa akin. Hopefully, by third week ng March, open na, okay na po lahat, no? May mga hinihintay na lang pong delivery ng mga gamit, yung mga split type aircon, TV, yung bed, yung heater. Gusto kong komportable po kayong lahat. Kaya pinupulido ko po muna lahat na mga kailangang buuin or yung mga kulang doon sa unit. And after that, Diyos ko, excited na ako kasi ito yung sobrang lapit sa akin na tong unit na to na pang Airbnb. So, sa lahat po ng mga gustong mag-relax, sa lahat po ng mga gustong, kung kayo po ay balikbayan at gusto nyong ma-feel, ayan, ma-relax, ma-feel yung unit na yun, yung kung paano kayo sasalubungin ng inyong bilang kayo mga guest, ayan, abangan nyo po, mag-book po kayo, ayan. And syempre baka may idea na rin po kayo no, kung ano nga ba yung itsura ng unit at kung papaano ba namin ginagawa ang Airbnb business, no? So, sobrang excited talaga ako. Ayan. Abangan nyo po Fame Residences. Dyan po mismo sa EDSA Bonnie MRT Mandaluyong. Nako, mega super duper shoutout pala kay Sir Paul Frias, tsaka kay Sir Mark na nag-interior ng ating unit. Sila talaga ang nagbigay ng puso, nagpalabas ng puso ng ating unit. Maraming salamat po. Okay, abangan niyo po yan, Kabayan Ka Updates. Iaano ko yan sa YouTube ko, ia-upload ko yan, and panoorin niyo po kasi sobrang excited talaga ako na maibahagi sa inyo itong unit na ito, and ma-inspire din kayo, di ba? Ma-inspire kayo na magkaroon ng ganung property for Airbnb. Once again, mga Kabayan Ka Updates, nako, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig mula simula hanggang dulo. Sa lahat po ng mga kliyente ko or mga listeners na nakikinig nakikinig sa Spotify, sa YouTube Music. Maraming salamat. Please don't forget to follow me on Spotify and YouTube Music. Huwag niyo rin pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel, Justin Acheda-SMDC TV. Opo, dahil may mga updates din po ko dyan. Ayan, sa mga hindi pa nakapanood ng mga construction updates ko sa Glam, sa Light 2, sa etong Mint, i-upload ko na rin, tsaka Gem. Dalawa na lang po ang hindi ko pa na-upload for the month of February. Okay, so pasensya na po talaga kayo. Ang daming ganap lang talaga. Abangan nyo po iyan, yung aking Mint and Gem. Hindi ko alam kung mauuna itong podcast ko or mauuna itong Gem and Mint, no? So abangan niyo po iyan. Huwag niyo rin po kalimutang i-follow po ako or i-like ang aking Facebook page, SMDC Kabayan Investments. Ayan. And kung may mga tanong po kayo all about SMDC projects, please DM me on WhatsApp. That's 6391528143555. 6391528143555. And allow me to help you para mapilian ko nga po kayo na napakagandang property sa kahit saang SMDC project na pwede nyo tirhan, pwede mong paupahan, pwede mong ipa-Airbnb, and all in na po, Kabayan Ka Updates, no? Oy, teka lang ha, yan na naman tayo. Sa lahat ng mga mga mag-a-ask ng computation ha. Please. Yung mga kapanalig ko dyan, wag na kayong, sabihin nyo na lang sa akin kung kapanalig kayo. Hindi kasi, Kabayan Ka Updates, paulit-ulit ako, kasi syempre parang, ang hirap kayang gumawa ng, hindi kasi, again, ulitin ko po, hindi po ako gumagawa ng sample computation. Never akong gumagawa ng sample computation. Magtanong ka man sa akin or hindi. Kahit anong antas ng pagkatao ninyo, hindi ko minamadali o shortcut ang paggawa ng proposal. Pinaghihirapan natin ito. Hindi to yung parang pwede makain ng sample computation. No. Ang lagi ko nga po ibinibigay ay yung proposal. Kasi I don't want to give any sample computation, you know. Hindi pa kami sa lagay, hindi ako namibigay ng sample computation. Proposal po. Pag sinabing proposal, yung floor plan with matching floor plan, unit layout,
yung detalye, hindi yung sample computation lang. No? So, kaya sana po kabayan ka-updates, alam niyo yun, sa pinaghirapan nating proposal na ibinibigay, sana po yung ibalik naman sa akin, kahit simpleng thank you, kahit yung simpleng ano man lang, di pa ang okay, nag-double click, nag-double check, ganyan. Oo, tsaka yun po kabayan ka-updates, make sure din na wala pa kayo nakakausap na ibang kapanalig. Ayan. So, kasi lahat naman kami, isa lang po ang sinusunod na memo. Pero, kung basehan nyo lang po bagandahang lalaki, gano'n. Uy, joke lang. Oo. Naku, masaya lang tayo kabayan ka-updates. Again, maraming salamat po. Ako po ang inyong Virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo, kabayan ka-updates, saan mang panig man kayo ng mundo, naku, huwag nyo pong kalimutan, sabay-sabay po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Again, see you po ulit on my next podcast, on my next episode dito po sa ating lingguhang kwentuhan with Matching SMDC feeds, mga kabayan ka-updates. Ito po ang mahal na mahal niyong SMDC podcast.